Isang muling mapagpalang araw sa inyo na sumusubaybay sa ating video book na inihahanda ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas. Sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral ay ating tatalakayin ang ebolusyon ng pagkakabuo ng mga Espanyol sa gobyernong probinsyal ng Cavite. Bago po lamang tayo magsimula ay makikiusap po kami sa ginagawa po naming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe, like, share, at magbigay ng karagdagang mga information sa comment ng aming mga video. Kaya wala nang tumpik-tumpik pa at simulan na po natin ang ating pag-aaral. Bago tayo magsimula ay basahin po muna natin ang usapan ng ating mga binibini. Ang tunay na pagkakatatag ng probinsya ng Cavite ay naging isang malaking palaisipan sa mga nag-aaral ng kasaysayan ng probinsya. Ang katunayan, ang Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay nagsagawa pa ng isang symposium, kung saan ang mga eksperto ng history ay nagsama-sama upang maresolba ang nasabing issue. Ang symposium na isinagawa ng Cavite Studies Center ay hindi nakauwi sa isang tiyak na kasagutan, kundi nagbigay ng higit pang maraming mga katanungan ukol sa taon ng pagkakatatag ng gobyernong probinsyal ng Cavite. Sa ilang taong nakalipas, ang kasalukuyang commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, na si Dr. Lino Dizon ay naimbitahan na maging writer-in-residence ng Cavite Studies Center, at sa ilang taon ng kanyang paglilingkod sa center ay nakapaglathala ng ilang mga mahahalagang libro sa kasaysayan at kultura ng Cavite. Ang panghuling papel na kanyang inihanda ay ang isang hindi pa nalalathalang seminal na libro ukol sa probinsya ng Cavite ay ang Castellanes de Cavite na sumasakop sa kapanahunang proto-probinsyal mula 1609 hanggang 1815. Ang libro ni Dr. Lino Dizon ay produkto ng isang dedikadong pananaliksik sa mga dokumentong archival, na una niyang ginamit sa kanyang ginawang pag-aaral sa kasaysayan ng Cavite, magmula sa mga unang taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas sa kabuuan, at sa Cavite sa partikular. Sa nabanggit na libro ay ipinakilala ni Dr. Dizon, ang isang opisyal na namuno sa kapanahunang proto-probinsyal na tinatawag na Castilian. Sa magkasunod na pagdating ni De Goiti, 1570, at Legazpi, 1571, upang sakupin ang Luzon, ang tangway ng Cavite ay nagkaroon na ng importansya, bilang kanilang himpilan sa kanilang ginawang pagsakop sa Maynila. Sa mga unang taon pa lamang ng pagtatatag ng mga Espanyol ng kanilang kolonyal na gobyerno sa Luzon na nakasentro sa Intramuros, na noon ang siyang mismong lungsod ng Maynila. Kasama sa pinaunlad ng mga Espanyol sa kanilang mga unang taon ng pananakop sa Luzon ay ang Plaza de Cavite. Sa mapa ng Plaza de Cavite na ginawa noong 1659, makikita ang isang nababakurang bayan na mayroong mga nakatayong mga istrukturang pansimbahan at sibil. Halos wala pang 100 taon, ang mabilisang transformasyon ng isang maayos na napapaderang pamayanan ng Plaza de Cavite, kung saan matatagpuan ang mga mahahalagang istrukturang relihiyoso at sibil ay magagawa lamang sa pagkakaroon ng prioridad ng gobyernong kolonyal. Sa dulong bahagi ng tangway kung saan nakapaloob ang matandang bayan ng Cavite ay matatagpuan ang Casa Real, na malapit sa puerto na siyang daungan at lunsaran ng Kalakalanggalian sa loob ng 250 taon. Ang Astillero, na nagsisilbing pagawan at kumpunihan ng mga barkong galyan. At ang Puerta de San Felipe, na tinatawag din na Castillo de San Felipe. Ang eksistensya ng tatlong mahahalagang istrukturang sibil-militar ay nangangailangan ng isang namumuno na tinatawag na Castilian sa ginawang pag-aaral ni Dr. Lino Dizon. Ang Castilian ayon kay Shirley Fish, na sinipi ni Dr. Dizon ay ipinakilala ang ganito: ang Puerto de Cavite ay pinamamahalaan ng isang tagapangasiwa na kilala bilang Castellan.
Siya ay hindi pinili para sa kanyang pamilyar na kaalaman sa mga bagay ukol sa mga pangdagat, ngunit dahil sa kanyang mga koneksyon sa mga mataas na opisyal sa gobyerno. Ang trabaho ng manager ng shipyard ay ibinigay sa isang Kastila na karaniwang kamag-anak o protege ng gobernador at nagkaroon ng kaunti o walang karanasan sa hukbong dagat. Ito ay isang posisyon din na maaaring mabili mula sa gobernador kapalit ng salapi o ng anumang anyo ng regalo. Ang titulong Castellan, sa ilang mga pagkakataon at paglipas ng panahon ay naging kasing kahulugan ng alkalde, na namumuno sa mga alkaldiya o partikular sa isang tiyak na teritoryo. Bilang administrador ng teritoryo, isa sa mga katungkulan nito na magsilbing hukom sa kanyang nasasakupang teritoryo. Sa kaso ng Castellan ng Cavite ay nasasakop nito ang mga dalampasigang pamayanan na nakaharap sa baiya ng Bacoor, tulad ng mga bayan ng San Roque, Kawit, Binakayan, hanggang Bacoor. Ang titulong Castellan at gawain nito bilang hukom ay mabibigyan ng corroboration sa libro ni Gervasio Pangilinan, kung saan ipinakita rito ang kopya ng isang dokumento na ginawa sa loob ng bayan ng Puerto de Cavite sa taong 1806, ukol sa pagbebenta ng propriedad ni Margarita Alfonso, kay Maria Mejia. Sa libro ni Dr. Dizon ukol sa mga naging Castellanes ng Cavite, ay nagawa niyang isa-isahin ang ilan sa mga ito, upang maipakilala ang kanilang mga limot na pangalan at ginampanan sa limot na bahagi ng kasaysayan ng Cavite. Sa pag-aaral na ginawa ng researcher ukol sa libro ni Dr. Dizon, ay nakakita ito ng isang mapa na nagpapakita ng kinaroroonan ng istruktura na minsang naging tahanan ng mga naging Castellanes ng Cavite, at nagsisilbing kasa de gobyerno ng kapanahunang iyon. Ang libro ni Dr. Dizon ay nagbigay sa atin ng panibagong timeline sa kasaysayan mula 1609 hanggang 1815, bilang panahon ng proto-probinsyal ng Cavite. Sinasang-ayunan ng researcher ang timeline ni Dr. Dizon, ukol sa kapanahunang proto-probinsyal ng Cavite mula 1609 hanggang 1815. Sa mga nasabing kapanahunan ay wala pa ang pinag-isang teritoryo ng probinsya, dahilan sa mga iba't ibang paraan ng kanilang ginawang paghahati ng mga teritoryo ng Cavite, sa mga sinaunang siglo ng kanilang mga pananakop. Ang bayan ng Maragondon sa mga unang taon pa man ng pananakop ng mga Espanyol ay bahagi ng korehimiento ng Mariveles. Ang lupain ng Imos ay naging bahagi ng Royal Grant na tinatawag na estansa kung saan ang mga lupain na ito ay ipinagkaloob sa mga tapat na Espanyol sa korona. Halimbawa, ang estansa ng Imos ay ipinagkaloob kay Diego Vázquez de Mercado noong 1590. Ang nakikita po ninyong larawang guhit ay ang larawan ng estansang luma ng Imos. Samantalang ang malawak na lupain ng Silang, sa mga sinaunang taon ng pananakop ay ipinagkaloob bilang enkomienda ni Diego Hor de Villalobos. Ang bayan ng Silang at maging ng Indang ay nagpatuloy bilang mga enkomienda sa mga taong 1600, sa ilalim ng jurisdiksyon ng probinsya ng Tondo. Sa pagtatapos ng kabanatang ito ng ating video book ay makikita na ang pagsisimula ng gobyernong probinsyal ng Cavite ay naganap lamang noong 1815, ito ay nataon sa pagtatapos ng Kalakalanggalian, sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Ang pagtatapos ng kalakalan ay nagbigay daan sa mga bagong pamamaraang pangkabuhayan sa Cavite, at ang pangangailangan ng integrasyon ng mga bayan na bumubuo sa halos kasalukuyang teritoryo ng probinsya. Sa susunod na video book ay amin pong ipapakita sa inyo ang mga kaganapan sa Cavite. Sa panahon na ito ay may pailalim sa iisang gobyernong probinsyal, kaya inaasahan po namin ang inyong gagawing pagsubaybay. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.